Hello guys, good morning. So welcome back to my YouTube channel. This is Otoboy Son sa part 2 video nating Hyundai Accent. So papakita ko sa inyo yung isang sensor na related din sa operation ng aircon. So itong ambient temperature sensor guys ay nakatago lang doon sa may intercooler. So isa tong dahilan kung bakit mag-abnormalize ang operation ng air conditioning ninyo. So kailangan tong naka-expose or nahanginan para reading niya yung outside temperature. So yan. So ating lilinisan lang yan guys at ating ibabalik at ilalagay natin sa naka-expose siya, yung hindi siya nakatago guys. So as you can see guys, si sir yung unit din niya ay sumusuka na ng langis yung intercooler niya. So meaning to say, ang turbo nito guys ay malakas ng magbuga ng langis, kaya pati yung ambient temperature sensor doon nabalot na ng langis. So i-address na lang natin sa customer, although na walang low power, pero ang problema ay malakas na ang langis na nahigop ng turbo patungo doon sa intercooler at patungo sa intake. Sigurado ang intake nito guys ay parang putik na or kumunoy na ang nito guys, itsura. So i-request na lang natin guys ng EGR cleaning at turbo cleaning guys. So lilinisan lang natin muna to dahil hindi naman natin ma-justify kung sira na to, although na nakuha natin doon sa gilid, pero ating lilinisan muna yan guys. So babalik rin natin yan doon sa pinaglagyan at i-reliquate natin, ilalagay natin sa naka-expose siya guys. So importante yan guys, ambient temperature sensor sa air conditioning system. So sundan nyo lang guys yung video. Ito yung part 2 nating video para doon sa pagtanggal natin ng desiccant filter at ating titingnan kung may langis pa ba yung system or wala na, at yung preyon kung mayroon pang preyon or wala na sa system. So dalawa ang papalitan lang natin nito, desiccant filter at yung ECB valve. Pero i-check natin kung may langis doon sa system niya. Wala nang langis guys, automatically makakasira ng ECB yan. So lalo na kung hangin na lang talaga guys. So isi-set up lang natin yung gauge manifold natin para pasisingawin natin yung preyon at i-check natin kung mayroong bang sasama na langis. So as you can see guys, so wala naman siyang lumalabas na langis. So positive to, dry yung condenser nito guys, at yung compressor nito guys is low level na ang pag oil niya o compressor oil niya. So magde-drain muna tayo ng hangin na lang guys yung lumalabas, wala nang preyon na lumalabas. So yan guys, habang nagtatanggal tayo, i-drain natin yung hangin. Hindi naman siya kailangan ilagay sa buti o tubig para hindi makasira sa atmosphere, dahil hangin na lang talaga yung laman. So yan yung isa ding dahilan guys kung bakit nakakasira yan ng ECB. So fast forward tayo guys, nandito na, binubuksan na natin guys at naibaba na natin pala yung condenser at tatanggalin lang natin yung cap bolt nya or yung bolt na nakaharang dyan sa butas na yan. So ang tawag ko dyan ay cap bolt. So tatanggalin lang natin yan at para may labas yung desiccant filter guys. So sundan nyo lang guys yung video at maya maya may lalabas na natin at maipapakita na natin sa inyo
kung bakit nasira yung ECB. So pag dry guys ang air conditioning, so walang pag oil, walang compressor oil, automatic yan mag overtime heated ang ECB kasi wala siyang maglo-lubricate doon sa valve niya. At pangalawa, ang compressor ay masisira, tutunog yan guys. Ang tunog niyan ay parang yung tunog ng sapatos ng kabayo, mag clack 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 ganon yung piston. So yun guys, tabayanan nyo lang guys, at maya maya may papakita ko na sa inyo guys ang kondisyon ng ECB at ang DC can filter. So ito napalitan na to guys, at kita naman ninyo na ang system nito niya ay madumi na. So nagpalit na rin ng nito DC can filter dahil yung mga location ng bolt ay iba-iba na yung bolt na nailagay. Siguro nagkalito-lito na yung at hindi niya may balik yung tamang mga bolt doon. So naghalo-halo na. So maya-maya hugutin natin at ipa-flashing natin yung condenser na yung guys. So sundan nyo na guys yung video, at maya-maya mapakikita na ninyo yung DC can filter na madumi at dry. So ayan, madumi yung kalahati pero dry na dry siya. So sira talaga yung compressor nito pagka ganon. So hindi pa natin na-check yung compressor niya dahil sira yung ECB, pero atin i-manual ang ikot kung umiikot pa ba siya. So magpapalit muna tayo ng DC can filter, pero ipa-flashing muna natin yan guys, at saka yung ECB papalitan din natin. So yun guys. So ito guys yung ECB valve guys, nailabas na rin natin. So nag-stack up guys, kita nyo, at wala na siyang connector dahil sobrang tigas. Pagbunot natin hindi mabunot. So ngayon ititest natin siya guys kung gumagana pa ba siya. So natest na natin yan nung habang nandoon siya nakakabit, pero i-check pa rin natin uli kung gagana siya. Pag nag-spark yan guys, kagaya niyan, wala na yan, shorted na yan, walang reaction, walang lagutok, walang engagement. So sira na yan siya guys. So tinis natin ang battery ng motor. So kita nyo naman yung condition, itim na, at nag-overtime heated na yan siya guys. At saka dito sa DC can filter, makikita ninyo maiksi talaga yung nilagay nila. So yung lalagay natin mahaba, at saka may bago na rin tayong ECB valve. So yan, kakabit din natin yan. So ang compressor ay atin i-check yan later. Pag naikabit natin yan, i-check natin yung compressor kung bumubomba pa ba siya, i-manual natin. So yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo, at naway nagbigay ng konting idea to kung bakit nasira yung ECB, dahil nga dry yung system, walang compressor oil, walang pag oil.
So hanggang sa desiccant filter, barado at saka wala ring oil. So yun lang. Kailangan pa-check ninyo yung car ninyo kung may oil pa ba yan or may preyon pa. So ang issue nito guys ay biglang nawala lang daw yung lamig. So hindi natin alam kung gaano tagal na. So yun lang guys. God bless you all. Make